Senado na si Attorney Arnel Fortes dumating na sa Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon ng May 13 Senate shooting incident. Senate Impeachment Court naglabas na ng summons kay Vice President Sara Duterte. Bagong Senate coup hindi pa prioridad sa ngayon ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. 14 na Pinoy at 12 foreign nationals na aresto ng NBI dahil sa fraud operations. Ngayong umaga, si Attorney Arnel Fortes ng Legal and Legislative Affairs Service ng Senado sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kaugnay ito ng isinasagawang investigasyon ng CIDG sa nangyaring putukan sa Senate premises noong nakaraang linggo. Ang CIDG ang nagpapatawag ng mga tauhan ng Senate para sa isinasagawang investigasyon. Na ang mga otoridad kung nasaan na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, marami na silang mga impormasyong nakalap bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Gayunman, hindi muna niya ito maaaring i-anunsyo. Kung meron man po, I'd like to apologize because it's a part of our process to sa law enforcement. So, Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Walang nangyaring pag-atake sa Senado. Ito ang lumabas na resulta sa ginawang investigasyon ng Philippine National Police o PNP sa shooting incident sa Senado noong gabi ng May 13. Ipiniresinta ng PNP sa media ang kanilang mga nakuhang ebidensya, partikular na ang CCTV footage. Ayon sa PNP, 6:17 PM ng May 13, makikitang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS main building kasama ang GSIS security bilang tugon sa hiling ni GSIS General Manager Vic Veloso na i-secure ang lugar. 6:51 PM, nagsimula na mag-inspeksyon ng NBI agents sa ilang bahagi ng GSIS office. Hapon, ibinigay na ng PNP kay Department of Justice Secretary Frederick Vida ang resulta ng investigasyon. Hapon. Nais muna ni Senator Sherwin Gatchalian na makita ang magiging resulta ng investigasyon kaugnay ng nangyaring gulo sa loob ng gusali ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon sa Senador, mas mabuting ipaubaya ang pagsisiyasat sa isang independent body, gaya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, o kaya naman ay sa Office of the Ombudsman upang maging patas sa dalawang panig. Ngunit para kay Senator Gatchalian, ang pinakamahalaga ngayon ay maiayos ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, lalo na sa mga ganitong uri ng operasyon o sitwasyon. Akong perspective ko, iwasan din nangyari. Ako nakikita kong isang dapat may improving coordination with NBI, PNP, even the military. Kakailangan but better coordination para hindi tayo nagkakaroon ng akala ko ganito, akala ko ganyan. Diyan tayo magkakaroon. Samantala, may ilan pang komite ang nananatiling bakante bunsod ng pagpapalit ng Senate presidency noong nakaraang linggo. Isa sa mga hinihintay ay kung kanino ibibigay ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi pa prioridad sa ngayon ang panibagong palitan ng Senate leadership. Ayon kay Senator Win Gatchalian na isa sa mga lumulutang na pangalan na posibleng pumalit. Kahapon, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na hawak na nila ang rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials si Senator Estrada at ilan pang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito ay dahil sa umunay pandaraya sa mga bidding ng mga flood control projects ng gobyerno upang makapagbulsa ng kickback. Recommendation ng DOJ na gusto ng Ombudsman. So, ikinalaman kaya sa voting sa Senate presidency. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Kahapon,
Naglabas na ngayong araw ang Senate Impeachment Court ng writ of summons o kautusan para kay Vice President Sara Duterte na humarap sa Senado sa itinakdang araw at lugar kapag siya ay ipinatawag. Pagkatanggap ng summons, bibigyan siya ng 10 araw para sumagot sa articles of impeachment laban sa kanya. Kung ang nasasakdal ay hindi sisipot o hindi maghahain ng sagot, itutuloy pa rin ang paglilitis at ipagpapalagay ng korte na naghain siya ng not guilty plea. Matapos namang maisumite ng respondent ang kanyang sagot, ang House Prosecution Panel ay bibigyan din ng pagkakataong maghain ng kanilang tugon o reply sa loob ng 5 araw. Kaugnay nito, kinumpirma ng Office of the Vice President na natanggap na nila ang patawag o summons na inilabas ng impeachment court bandang 10:40 ng umaga ngayong araw, May 20, 2026. Ng isang veteranong abogado ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng kinakaharap na kasong crime against humanity sa International Criminal Court. Pinili ng kanyang bagong lead counsel na si Attorney Peter Haynes, si Attorney Kate Gibson bilang bahagi ng legal team ng dating Pangulo. Si Attorney Gibson ang naging abogado ng dating Vice President ng Democratic Republic of Congo na napawalang sala sa kasong kinakaharap sa ICC. Ella, inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa susunod na linggo bago pumasok ang buwan ng Hunyo ay matatapos na ang pipe laying sa G. Araneta Avenue. Bahagi ito ng upgrading at rehabilitasyon ng drainage system na layong solusyonan ang pagbaha sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Personal na tinignan ni Pangulong Marcos ang ginagawang drainage improvement project sa lugar. Ang 758-meter na proyektong ito mula sa Caliraya Street hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue ay naasahang makakatulong ng malaki upang ibsan ang problema sa baha sa lugar na isa sa itinuturing na critical area. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sporadic o kalat-kalat na lamang ang mga naitatalaktasan ng African swine fever sa bansa. Gayunman, malaki pa rin ang nakikita nilang posibilidad sa banta ng pagkalat nito dahil sa anilang mahinang quarantine at border control ng bansa. Malaking epekto pa rin para sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang banta ng African swine fever. Ayon sa SINAG, bagamat may progreso naman sa pagkontrol ng ASF sa bansa, banta pa rin ang muling pagkalat nito kung mahina ang border control at biosecurity measures ng bansa. Magandang Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa Bureau of Immigration upang alamin kung may nalabag sa immigration laws ang nasa 12 foreign nationals na kanilang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon kamakailan. Naaresto sila ng NBI kabilang ang 14 na Pilipino matapos magsagawa ng anti-fraud operation sa Makati City, Parañaque City, Angeles City sa Pampanga at Imo City, Cavite sa pagitan ng Abril hanggang May 15, 2026. Ayon sa NBI, kabilang sa paraan ng panloloko ng mga naarestong sospek ay online gambling, love scam at iba pang fraud operations. Ella, 2032 ang target na full operation nitong North-South Commuter Railway o NSCR. Dito yan sa may bahagi mula sa bahagi ng Clark City, Pampanga hanggang sa may Calamba City, Laguna. Ngunit mayroon ding nakatakdang partial operation na hinahabol ng Department of Transportation o DOTR para sa ilang bahagi ng linya ng tren, particular na ang northern portions nito. Dapat protektahan ang sariling atin ayon kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng mensahe ng pagbati ng ikalawang Pangulo para sa pagdiriwang ng Araw ng Hukbong Dagat ng Pilipinas o Philippine Navy ngayong May 20. Kinilala rin ni VP Sara sa panindigan ng hukbong dagat ng Pilipinas para sa soberanya at integridad ng ating teritoryong pandagat. Your role is vital in building a nation that is free, stable, and peaceful. I urge you to continue serving with integrity and courage. Manatili kayong tapat sa inyong sinumpaang tungkulin at sa ating saligang batas, anuman ang pagsubok na inyong kaharapin sa gitna ng laot. Maaari nang ma-access ng National Bureau of Investigation ang gadget ng founder at CEO
ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta matapos silang payagan ng Pasig City Regional Trial Court. Ayon kay NBI Director Attorney Matibag, malaking tulong ito upang makakuha ng mga impormasyon kung sino ang mga nakausap ni Mabanta hinggil sa umano'y pangingikil ng 350 million pesos kay Congressman Romualdez kapalit ng hindi pagsasapubliko ng video na may kaugnayan sa papel ng mambabata sa maanumalyang flood control.